Hi Pisces, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way, Pisces, this is your first half Kabay Tarot reading ngayong August 1 to 15, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Pisces, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Pisces, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating para kay Pisces ngayong August 1 to 15, 2026. Wow! Pisces. Wish come true. Yes. May dumating na blessings na most likely na sinasabi ka sa dito na your desires will turn into reality. Wish come true ito. Ang ganda ng blessings mo ha, Pisces. At sabi din dito na magkaroon, okay? Magkakaroon ng clarity, magkakaroon ng pag-asa, magkakaroon ng healing. Malakas din yung intuition. Ang ganda ng ideas nyo sa mga nakakilala sa akin na nagstay dito ng matagal. Oo. 'Di ba? Sinasabi ko parati sa inyo, gusto ko talaga yung blessings na ideas kasi ideas is from the universe na alam kong itong ideas na ito ay para sa kaunlaran. So, kailangan ng kilos nito para may sa katuparan. So, wag niyong ibaliwala yung mga ideas na receive nyo. Gumawa ng konkretong plano. Okay? Para mawala yung mga doubt, fears, hesitation na yan. So, pay attention sa ideas na receive nyo. And, may nakita ko dito, nag-research sa internet, gumagawa ng vision sa mga plano nyo. May, oo, ano to paano ba to sabihin? Wish come true yung mga vision mo sa mga ginagawa mo. Yung, your dreams are coming true. Yan. Wish come true. So, ang ganda ng blessings na ito. Wow. Nakikita ko talaga dito, nag-research kayo sa internet. Okay, so, congrats. Ang ganda ng blessings, Pisces. At ang ganda kasi nagkaroon ng clarity. Kung pwede din naguguluhan kayo, nahihirapan kayo mag-decide ngayon, nagkaroon ng clarity. May binigay na idea sa iyo. Wow. Oh, may dumating na opportunity sa iyo na sinabi naman to kanina na pwedeng clarities na kung ano yung pipiliin mo. Kasi pipili ka dito sa opportunities nga Syempre, isa lang yung pipiliin mo. Pwedeng, oo nga, gagawa ka ng best choice, best decision. Yan. So, receive nyo po, i-receive or i-claim nyo po itong opportunities na sinasabi dito. Saglit lang po ha, may ayusin ako. Saglit lang po talaga. Okay. Yes, may choices, opportunities na pipiliin. Gagawa ka ng desisyon. Dalawang card po mismo nag-clarify dito. So, galingan nyo. Gamitin nyo po yung talino nyo. And actually, ang ganda nga kasi 'di ba may na-receive kayong idea. So, makakapili na kayo. So, nakikita ko rin dito na may alternative, like,
ano to sabihin, Pisces, like, ito yung pipiliin ko si option 1. Kung hindi to mag-work si option 1, si option 2. Depende na to eh. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon, experience sa buhay. Basta may alternatives ako nakikita dito. And nagde-divide. Like for example, ito yung sa'yo, ito yung sa akin. Nagde-divide kayo. May nakita kong ganyan. At okay, so hindi lahat makaka-resonate dito ha kasi medyo sensitive yung mensahe. Na may adultery kasi yung sinasabi dito. Like, like sinasabihan ka ng card mo, nasa iyo, Pisces, kung dito ka sa temptation, or kung dito ka sa tama. Alam niyo naman, temptation, sakit sa ulo yan. Alam niyo naman ang yung temptation is mali yan. 'Di ba? So, hindi ka naman pinipigilan ng cards mo. Sinasabihan ka lang na do your best. Na alam mo naman po na kung ano yung tama at mali. Alam niyo naman po na may consequences sa bawat pili mo. Mas lalong may consequences na mabigat sa temptation. Okay? So, sinasabi ng yung card dito na sana, kung pwede, kung okay sa'yo, na wag piliin yung mga mabigat na consequences. Kasi 'di ba, we are here to find inner peace, hindi sa maguguluhan. Kaya pala sinabi kanina na pwedeng natagalan kayo sa paggawa ng desisyon. So, ingat na lang po sa temptation. Inspiration, magbibigay yan ng inner peace sa atin. So, some of you, pumili kung dito ba sa adultery, kung dito ba sa tama. Sa inspiration. Kasi, temptation, hindi yan inspiration eh. Okay, so it's up to you kung ano yung pipiliin mo. But prepare for the consequences kung sa temptation kayo, kung sa adultery, pipiliin nyo po ito. Pwede din po hindi ka involved, like may nagkwento lang sa'yo tapos concerned ka sa kanya kasi na-involve siya sa adultery. Yan. Pwede din po, pwedeng ganyan. Pero may nakita talaga kong energy dito na it's up to you nga na kung papasok ka ba sa ganitong sitwasyon. May nagsabi din sa akin ngayon na habang nagsasalita na pwedeng single ka tapos married yung interest mo. So alam niyo naman pag married, blessed yan. 'Di ba? So yun nga, hindi ka pinipigilan ng cards mo dito. Kumbaga, gamitin ang talino, lohika kesa sa emotion, sa mga nararamdaman. Lohika, katwiran. Yan. Kung pipiliin mo ng adultery, then prepare the consequences. Again, iklaro ko lang, baka may mag-react dito. Okay? So, hindi lahat matatamaan nito. Iwan nyo lang kung hindi kayo naka-resonate. Okay? Yan yung paalala ko sa inyo kanina kasi medyo sensitive. So, sinasabihan ka dito na gamitin ang lohika at katwiran. Nakikita ko dito Pisces na talagang naguguluhan ka. Kung kung wala kayong concern sa adultery, basta may nakita ko ditong nag-overthink ka or nag-overanalyze na sige, ibibigay natin kumbaga kung ano yung dapat gawin. Kasi sinabi na dito may fear, doubt, hesitation, overthinking, overanalyzing, or pwedeng nagkaroon na ng anxiety. Pwedeng depression nga to na kailangan ng tulong yan. So, yung solusyon is, time for reflection. Mindfulness cues. Bigyan ng solusyon. Kung hindi pa, then change the channel. Yan. Bigyan ng solusyon. Time for reflection. Okay?
Kailangan kasi ng freedom 'to, eh. Para kasing nakakulong ka sa iyong isipan na parating yung paikot-ikot na lang yung iniisip. Kung paano ba 'to sabihin, Pisces, yung parati mo na lang iniisip na walang solusyon. Eh, hindi yan naman yan nakakabuti sa'yo. Kasi alam niyo naman na anxiety, ang hirap niyan. Overthinking, mahirap din yan. So, you should stop this overthinking. Kasi paulit-ulit, nakaka-drain talaga yan ng energy. Yan ang sabi ng yung card. At, andito kasi yung doubt, hindi klaro, may mga ganyan ako nakikita eh. May lalaki na energy dito na pwedeng siya yung nagbigay ng sakit ng ulo sa'yo or pwedeng siya yung involved, yun nga, involved sakit ng ulo or pwedeng siya yung nagbigay ng advice. Basta malaki ang kanyang influence po sa first half of the month. Okay, prosperity is yours. Yes, prosperity is yours po. Some of you may balak po, ang iba ginawa na. Like nag-staycation sa bahay kasi you felt calm, relaxed, and security pag nasa bahay kayo. Tapos may nag-uusap na grupo ng tao and I believe this is your family or kasamahan nga sa bahay. Nag-uusap po kayo tungkol sa domestic matters or about property. May nakita rin ako nakabenta ng bahay or bibili ng bahay. Yes. At yes, nagkaroon ng time sa iyong sarili, sa pamilya, sa grupo ng tao po. Ang ganda po nito. I-claim niyo po. Okay, may concern kayo sa taong matigas ang ulo. Mahirap kausap eh. Mahirap siya kausap. Or pwedeng obstacle nga na sinabi naman kanina. Na burnout. Pero may nakita kong delay dito ha. Marami kasing klase itong delay. Pwedeng delay sa hinihintay mo. Or delay sa paggawa ng desisyon kasi may tutol. Or delay sa paggawa ng action kasi may hesitation. Marami kang kasing klase niya. Pero delay is, parati ko tong sinasabi sa inyo, delay is a chance. Hindi lahat ng delay ay disaster. The strongest move is to pause and rethink nga. Sinabi to kanina na magkaroon ng time for reflection kasi makakatulong talaga yan sa iyo. Kung if you're comfortable naman may kausap para ma-express mo to, no to, then do it. Pero piliin mo yung mga taong marunong makinig. May experience sa buhay. Alam nga naman, hindi naman pwedeng may kakausapin mo yung mas bata pa sa'yo na nag-aaral pa, di ba? Wala pa gaanong experience din. So, yung pipiliin mo na may experience na sa buhay na alam mong makakatulong sa iyo. So, you have to, the strongest move is to pause and rethink nga. Kaya bago mag-react, bago magreklamo, bago maggalit, bago magpanic, yun po, paulit-ulit na sinasabi ng yung card dito, perception, pag-unawa po. Baka need mo mag-double check. May na-overlook ka. May, yun nga, mag-reflect. Okay? So, hindi naman lahat ng delays ay kontrolado natin. Cancellation, miscommunication. Ang kontrolado mo lang yung response. Okay?
Prepare yourself. Still, si Pisces magiging busy lalo na sa work. Kasi lalo na't nagbebenta, magiging busy kayo. Nagbebenta, maraming orders. Basta produkto, may nakita kong produkto dito. At some of you, magsisimula ng magtayo ng small business. Okay lang, magiging busy nga kayo. Baka solo mo yan, di ba? Mas magiging busy kayo. So, prepare your energy. And, pwede nag-observe ka sa isang bagay, sa isang sitwasyon po. Or di kaya'y maging maingat kasi may tao dito na malapit sa'yo na mahilig magmanipula. Baka isa siya sa dahilan nagkaroon ng delay. Kasi ginugulo yung isipan mo ginugulo niya yung sitwasyon. Manloloko kasi. So, advice ng card dito sa mga na naguguluhan. Bakit ako naguguluhan? Pag ako yung yung iniisip ko kanina na mag-isa fix na tapos ngayon naguguluhan. Kasi may kausap ka. Yan. So, observe mo, ito ba tong kausap ko? Nakakatulong ba to sa akin or hindi? Yan. So, hindi naman ibig sabihin magkakaroon ng trust issue. Observe ka lang. Kasi may tao talaga ditong ginugulo ka. Para hindi madulo yung mga nais mo na nagkakos nga ng delay. So, maging maingat. Lalo na sa mga offer niya or nila. Okay? Maging maingat po. Kasi may agawin siya Pwedeng information, opportunities, tao ba to, na maging maingat nga. So, depende na yan sa sitwasyon mo, basta may kukunin siya. Okay? So, at the end of the day, nakikita ko naman dito na magkakaroon ng healing. May pag-asa po. Kuha tayo ng message for you, Pisces, ngayong August 1 to 15, 2026. Ay, wow! Pisces, a new romantic cycle begins. New moon in Libra. So, yan yung na card mo ngayon. Okay, Pisces. Baka may magsabi dito bakit yan Libra? This is Monology Oracle card po. Ito yung lumabas sa inyo, new moon in Libra. So, this reading is for Pisces. Okay, isang bagong romantikong siklo ang nagsisimula ngayong bagong buwan sa Libra. Pisces. Okay. Kung sa career and money po, kasi ang bagong buwan sa Libra ay pinamamahalaan ng planetang Venus. So, alam naman natin ng planetang Venus ng kagandahan. Ang planetang ito ay kagandahan, about kagandahan, pera at pag-ibig. Okay? So, sa career, ito ang pinakamagandang panahon para pumasok sa bagong kontrata, business partnership, negosasyon. Okay? Sinabi naman kanina, 'di ba? Naalala nyo na may bagong simula lalo na't magpapatayo ng small business, busy sa pagbebenta. Yan. So may nakita din ako dito ang business partnership also. Kontrata, negosasyon. Mas magiging madali ang pagkakasundo. So, sinasabi dito sa first half of the month of August na magiging successful ang bawat negotiation, pagkakasundo sa isang tao. Pagkakasundo kasi yung kontrata din po.
Okay? So, mas magiging madali ang pagkakasundo. So, magkakaroon din ng work-life balance, balansa sa trabaho. Na paalala ito na huwag ubusin ng oras sa trabaho. Kailangan mo nang balansehin ang iyong career at personal na buhay para hindi ka ma-burnout. So, sinasabi kanina na still si Pisces magiging busy sa trabaho. So, pinapaalala ang card mo dito ng message na ito, Pisces, na ibalanse po. Magkaroon ng balanse sa work, magkaroon ng balanse sa personal na buhay. Okay? At sa pinansyal, sa pera po, kung may mga utang or usapin na pinansyal na hindi patas, or ito ang oras para ayusin at ibalanse ang iyong mga lalo na't gastusin. So, nagre-remind ng message na ito na lalo na't mag-invest ka, lalo na't maggasta ka sa isang bagay na sinasabi ng core dito na kailangan balansehin. Pag-isipan na mabuti kung kailangan ba. Okay? At kasi ayaw ng card dito na mamoblema ka sa pera. So sa pag-ibig, maraming nag-aabang nito, Pisces, pag-ibig at romansa. Kung ikaw ay single, so ang cycle na ito, nagdadala ng pagkakataon na makilala ng isang tao na may kaparehong pananaw sa buhay. So possible po na makilala mo na siya. Okay? At para sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, magandang panahon ito para pag-usapan ng iyong mga issue na pag-usapan nyo na kalmado kayo at patas yung treatment. Okay? Mas mangingibabaw ang pag-unawa kaysa away. So ito na yung panahon po sa mga issue dyan na may tampo, may nararamdaman galit na pag-usapan nyo po. Kasi magkakaroon po ng kalmadong pag-uusap. Magkakaroon po ng patas. Mas mangingibabaw yung pag-unawa sa isa't isa kaysa mag-away. So it's about time na magkaroon ng komunikasyon, pagkakaisa. Self-love. So isalin natin si self-love, pagmamahal sa sarili. So ikaw ay, kasi ito si Libra, na message po this is for you Pisces. Baka malito kayo. Tungkol kasi to sa paghahanap ng kapayapaan sa sarili. Okay? Kung gusto mo nang pumasok sa buhay ng pag-ibig, kailangan ma-resolve muna tong mga issue mo sa nakaraan. Like baggages, trauma, na kailangan mong palayain. Kailangan na maging balanse, lalo na yung emotion. Okay? So this is a new romantic cycle begins. Pisces.
Maraming salamat Pisces sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment. Okay, so rest day ko. Oo, so abangan nyo na lang po sa susunod na video natin. Baka tatanggap na ako ng personal reading. Okay, Pisces? Okay, energy. This is ending with new beginning. Pagtatapos sa isang mapait na sinapit. Nagaganap ang pagbabago po kasi mismo ikaw ay tanggap ang pagtatapos na ito. Very thankful ka nga sa pagsuko na ito kasi nagbibigay ito ng kapayapaan sa iyo. Yung paulit-ulit na lang na concern, nabigyan na ng solusyon, nabigyan na ng sagot, tapos na. Or di kaya nabigyan ng pwedeng natapos yung connection, like nagkaroon ng separation. Oo, natapos na. Kasi nagbigay ito ng yung hirap sa iyo. Okay, na pwede itong naalala mo sa nakaraan or pwedeng mangyayari ngayon. So, yun po. Hindi ka magsisisi sa pag-accept na ito kasi magbibigay talaga to pag-accept sa mga nangyari. Kasi magbibigay ito ng peace of mind sa iyo. Okay? At kung sa career mo nito, mawawala na yung mga blockages, hadlang sa kaperahan ba or sa trabaho dyan, may parating na biyaya na magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. So, babawi ka. Para kang the rising phoenix dito na mas naging matatag at mas naging matapang. Dalawang card pa mismo nagsabi dito na bagong simula. Na hindi ka talaga, dalawang card pa mismo nagsabi dito na hindi ka magsisisi sa pagbabago na ito, sa pag-accept sa mga nangyari sa nakaraan at magkakaroon ng pagbabago. Hindi ka magsisisi. Kasi magbibigay ito ng abundance sa iyo. Yes, may gift from the universe ako nakikita dito. Unexpected sum of money, posibleng new job opportunity. So, sa mga mag-a-apply pa lang, naghahanap ng trabaho, kilos na po kayo. Okay? Kasi may job opportunity ako nakikita dito. Unexpected sum of money. Gift from the universe. Parating na blessings po. Claim, claim, claim. Ang pagbabago na ito ay may unlimited growth towards to your finances. Pera kasi ang nakikita ko dito. So sa mga single, sinabi din to kanina na may parating sa iyo na bagong tao sa inyong buhay. So may ilang couple naman ako nakikita dito na kontento na sa inyong pagmamahalan. Promotion din may nakita kong promotion, pagtaas sa kita, sweldo, allowance or na yung posisyon. Financial growth and stability. And some of you, di ba may ending, tas new beginning, may change career na nag-offer ng more stability and abundance po. Claim, 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 claim. Pisces, ang ganda. Sa career and money po, feel free yourself para makapag-isip ka ng maayos. Mas gusto mo ngang magtrabaho mag-isa rather than in collaboration. Andito din Naghahanap ka ng solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong makatanungan, which is lumabas din to kanina. Sinabi na yung card dito, all life's answers are within you. Nasa iyo na yung sagot, nasa iyo na yung solusyon. Okay? Na gusto mo ng me time, alone time para makapag-isip ka ng maayos. So, mabilis sumunlad yung mga ginagawa nyo dyan, lalo na sa negosyo. Kasi marunong kayo makinig sa inyong intuition. Ito ay humahantong sa pagtaas ng kita o magdadala sa iyo patungo sa tagumpay po. Ang ilan sa inyo may darating na bagong proyekto po na very excited ka. Okay? Very excited ka, magpapasigla to sa iyo. And may mga dati pa, mga pending yata to or ideas na dati mo pang iniisip. Nagbigay ka na ng aksyon dito. Kasi may go signal dito.
Increase confidence, which is good. Ganda. Claim po. Okay, Pisces, kung gusto nyo ma-notify kayo, ma-prompt kayo, like mapanood nyo po yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo alam kung paano magpaturo po, huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Okay, nag-clarify na naman ha. From here to here and here, may parating talaga sa mga single dyan na papasok sa inyong buhay. So, excited ka din dito, oh. O, pwede ngang date na ito. May event invitation or may nag-ask sa iyo ng date. Pwede sa partner mo din na nag-invite to ng date sa iyo. May travel din akong nakikita dito. So, okay, papasok ka lang o interesado ka lang, magkaroon ng relasyon kung seryoso to sa buhay. Kumbaga, date to marry ka na. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, di ba may event invitation na sinasabi kanina or group date ba ito? Sabi kasi dito na ipakilala mo na yung person mo sa grupo ng tao. Nagkaroon ka ng time sa family mo, oh. O, andito din yung posibilidad na bibili ng property. Ay, ganda naman. Okay, makakatanggap ka ng news na may buntis or wedding. Pwedeng happy bonding, which is 3 card po mismo nagsabi dito. Oo. Na may happy bonding, camp outing, beach outing, kung ano man po ito. Basta to escape everyday pressure. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. Nagkaroon din ng time sa pamilya, syempre. Sa mga bata po, sa inner child mo. So ito ay magandang kalusugan po, kaligayahan at kaya-ayang pakiramdam. Ang ganda po, claim niyo po. Pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat.